Ito yung opisina ng Light Ferry. Ito yung mga pamasahe. So, Cagayan to Cebu. Cagayan to Cebu, vice versa. Cagayan to Jagna, vice versa. Nasa 8,000 SUV, AUV. Ayan ang pamasahe dito, Light Ferry. So, pasok tayo. Tinawagan tayo sa wakas dito sa may Light Ferries. Makakasakay na tayo mamayang gabi. 8,880 ang pamasahe. Tapos 8 hours ang biyahe. Alas 10 ang alis namin dito sa Cagayan. Dating sa Bohol ay mga 7 siguro. So yan, cleared na ng Coast Guard. Ready to go na tayo sa gate 3. Pero yun, mamaya pang gabi yun. So maggalagala na tayo. Pag mga ganitong sasakay na ng barko, kailangan talaga meron kang photocopy ng mga ORCR kasi kailangan talaga siya. So full tank tayo. Galing dito sa SM Downtown. Punta na ako sa may pier. Paalam muna Mindanao. Explore naman natin yung Visayas. Especially Bohol. First time ko talaga sa Bohol. Ito yung pinakapasukan lahat. Tama ba? Dito nga ba? Oo, dito nga. Ayun. Sa dulo yung mga kotse pick up. Start na pumasok mga sakyan. Patras. Ayan na, naka-park na kami. Pila-pila na. Malaki din tong barko. Tapos may mga safety na tali. Doon tayo naka-park. Ayan, ito na yung sakay. Puro truck na yan. Paligiran tayo. Malapit na tayo. Malapit na. Medyo maalan siya kanina. Kaya nagising din ako. Good morning, Pilipinas. Welcome to Bohol. Yes, exciting. Pangatlong beses ko sa Pilipinas. First time ko sa Bohol. Ayun, minahan siya ng limestone. Ang camping site natin. Nagluluto muna ako ng noodles na ricey. Saka itlog. Ilalaga natin dito. Maganda kasi yung ating view eh. Dagat. Mga 3 itlog lang siguro. Tapos lalagyan natin ng tubig. Uy, kumukulo na. Mga ilang minuto pa kasi itlog yan eh. Uy, sabog-sabog. Malakas yung apoy ko. Wow, rice noodles nga. Yay, sarap ng breakfast ko. Kape, noodles na mayroong itlog, saka isang presto cream. Mas masarap to, rice noodles to eh. Dito sa Bohol, halos similar yung kalsada sa Cebu. Coastal Road. Bumabaybay sa tabing dagat.
Bohol Cultural Village. Mga 70 years na po itong blacksmith dito sa Luway. Oo. May papakita ni tatay yung tuloy na niya. Kaya, Ito po yung ginagawa ni tatay. pero, Recycled metal po siya. Sa leaf spring na sirang sasakyan, yun po yung ginagawa oo nga, niya. matibay nga yung bakal na yun. Ito po yung next natin. Sugar. Yung sugar. Ah, Gawa po oo. siya sa coconut nectar. Pwede rin po siya sa kape. Like, Iba pa yun sa ano, sa tubo? Iba pa yun? iba po yun. Ito sa... Nectar po talaga. Yung lambanog na first po na ano. Ayos? First na tubo. Ayan, ayan. Ito po yung mealworm, sir. Mealworm. Opo. Yung larvae ng darkling beetle. So, ito po yung nangingitlog. At saka yung itlog niya magiging mealworm. So, ito po yung Uy. life cycle niya. Mga Ganun ba? 2 weeks. Then, eggs. So, sila yan. Sila ito. Opo. Sila. So, magiging pupa din po sila para ready na din po itong maging darkling beetles. So, ito muna sila bago nagiging ganyan. Ganito po muna. Ha? Oo. Ito po yung una, ito yung nangingitlog at saka yung itlog niya magiging mealworm. Oo, At tapos... saka yung ganito, i-isolate sila para magiging pupa. Oo. And then after mga ilang weeks, magiging pupa na sila. Ito po yung next, yung kalamay. Kalamay. Alam niyo po yung kalamay, sir? Kalamay. O, kalamay o kalamay. Yan Oo. po yung kalamay. Hello po. Isa po sa sweet kalamay. Good morning, kalamay making. Ah, kumain ako nung ano eh. Kumain ka ng worm. Uod. Try this. Para Magkano yung mga ganyan? 50 pesos. 10 pesos. Gano'ng katagal to pag nabiyahe? 7 days, 12 days. Mga di ako umabot na. Kailan ka pa mauwi? Ano pa ako eh? 2 weeks, may higit pa ako eh. Babay ka dito. Everyday kami nag-uwi. Yes. Ito po mismo yan. Ang assurance lang natin dito is puro bago yung ano natin. Kasi everyday So, kami hanggang 12 days lang siya. Yeah, more than that. Baka pwede ako wala, mag-uwi. basta lang wala na siyang hindi siya magbumold. Pwede siyang kainin. Tropa. Kasi wala walang mga preservatives. Ganyan lang. Saka na siya dumidikit dito. Lipa Weaving. Good morning, So, ma'am. ito yun, sir. Oo, Dito sa taas. siya mismo ginagawa. Yung handmade na roof. Traditional roof ng Pinoy. So, dapat ito straight, ito, sir. Oh, yeah. Yes. Yeah, fold. Okay. Ito, sir. Kunin mo siya. Dito po, itusok po dito. Okay. Okay. Yes. Ganyan. Okay, sir. Yeah. Tusok po sa ilalim po dito. Okay, good. On the way naman tayo sa Panglao. Oh, ito na nga. Kakaliwa tayo dito. Tagbiliran City proper. Dito tayo sa Panglao. Alam niyo ba, napakadaming nabara dito. Welcome, Municipality of Dawis. Ganda ng dagat. Ano yan? Ano yung boulevard na yan? Hindi, kalsada pala yan. Pero ang ganda. Iba ka Bohol. Iba din yung ganda mo eh, no? Dito pala sa Bohol, walang traffic dito. Ang daming sanga-sanga na kalsada, pero hindi siya nagka-traffic. Maraming way para makarating sa isang destination. Pwedeng sa likod, sa gilid, sa labas. Ganun siya, para siyang isang web. Ang dami rin mga old houses pa rin. Ito, mga lumang bahay na magaganda pa. Ayun na, parang uulan na. Malapit na tayo sa may Chocolate Hills sa may Carmen. Dito kasi sa Bohol, walang masyadong malawak na flat land para sa mga rice fields. So madalas ganito lang dito. Halos
magkakaparehas yung itsura nung uhugis nung ano nung palayan. Laging straight pag ganun. Ganito rin. Hindi siya ganun kalawak. Ang lakas ng hangin ah. May mga puno ng nyug sa gilid ng kalsada kaya minsan nakakatakot. Malaglagan ng buko. Dito sa Bohol kahit iskinita, sementado. Farmland. Maliit lang talaga siya, hindi siya malaki. Umuulan yung pagpunta natin ng Chocolate Hills sa Bohol. Nakaka-excite. Ayan ang gamit natin. Lagay ng mga damit. Nasa likod na yung Chocolate Hills. So iikot tayo. Ayun o. Meron na yata. Ayun. Nakikita ko na. Magtanong nga tayo to kay Kuya. Kuya, saan yung Chocolate Hills? Unahan, sir. Diretso lang? Mabilis diretso lang. lang. Thank you. Okay, eto na. Papasok na tayo sa Chocolate Hills. Alright. Oo nga, totoo nga. Legit. So sa mga naka 4 wheels, kukuha daw tayo ng ticket para sa parking lot. And then saka may shuttle papunta paakyat. Dito yung way up going to Chocolate Hills. Going uphill. Let's go. Op, ano kaya mayroon dyan? Na-excite lang ako. Siyempre. Overtake. Uy, eto na. Totoo nga, legit. Legit. Wow. I'm so happy. Oo nga, legit nga talaga. Teka, ando ba yung resort? So park tayo dito. Maya ka tayo dyan sa taas na yan. Yan yata yung pinaka-view deck. Taas. Hingin ako. Kulang sa exercise. Diba? Ano yan? Ito sa kabila. Ano bang magandang view dito? Flying up after 8 in the morning. Picture ka pa? Ganda. Okay, mas madaling bumaba. Nakating na natin ang Bohol and then Cebu na tayo. Pakita tayo sa Manila. So basically, isa na para hinatid tayo ng patiwasay dito sa Chocolate Hills. Solid. Nakakit tayo sa taas. Nandun yung mga magandang view ng Chocolate Hills 360. Goodbye Bohol. Until next time. Okay, dito naman tayo. Bisitahin natin yung Bohol Tarsier Conservation Area. Alright, daming turista. Tara, let's go. So may pathway naman siya. So may directions naman. Nasaan? Sarap ang tulog na. Going to Luay na tayo. Nakapark yung ating kotse.
ito yung man-made forest. Ang ganda. So maraming tumitigil dito para magpa-picture. Sobrang successful ng ating Bohol trip. All the way to Manila, sobrang wala akong naging problema. Hindi ako nabutasan ng gulong. Sobrang smooth ng pangatlong loop na to. Hoping ako ng marami pang mabit na bagong kamaneho natin. Next, Visayas and Mindanao loop. Probably, baka itong darating na October to November. This year din. So, sobrang thank you sa lahat ng mga namit ko. Salamat sa support. Until next time.